Umaambon na, kaya lang tinatamad na tao na balikan ang payong. Sana huwag siya lumakas. Ay, ito nakakadulas to. Kaya kailangan natin bilisan. Hindi naman siya umuulan kanina. Bigla namang umambon. Ayan. Ay, ay, ay. Ayan siya. Ambon is life. Ambon, ambon, ambon. Taralay, taralay. Bilis. Lapayong. Sila nakapahaya. Ikaw, walang pahaya. Wala ka rin payang. Bilis. Bilisan. Ang bilis maglakad. Bilisan, bilisan. Women's and Children's Protection Desk Officer are always conducting Project Be Careful and Project Kuya with an air to spread awareness and to lessen VOP cases. The Project Be Careful's objective is to encourage those who are victims to file cases against suspects or perpetrators to be given justice. They must have the courage to talk about the ordeal they had gone through.
This means the abuse, it may be physical, psychological, or sexual, and even financial for their children. So because of this, our cases, and most especially after pandemic shoot up, many victims came out, but we got problems. They had no evidence for the alleged physical abuse, like pictures, barangay blotter, or even medical legal. Medical legal is only given to a victim who had undergone a physical checkup within 24 hours that she is physically hurt by the suspect. They doesn't give if it already over 24 hours. For those who are psychologically abused, a psychological evaluation is a must to show that the incident caused by the suspect really affects their mental health. Without psychological evaluation, victim couldn't file a psychological abuse against a suspect. For sexual abuse victims, they need to undergo anogenital examination for accredited hospital only, and also from N Medical Services who conducts it. For Bulacan, it is to be scheduled because there are no available doctors to conduct such examination. For financial abuse, most especially for the children, we directly refer the victims to the family court, because to be able to file it with our help, it needs for the suspect not to give finance to his kids for 6 months, and some couldn't just wait that long. That all about Project Be Careful, but I already elaborated some other things to give ideas who wants to file cases. For Project Kuya, this is focused to male individuals more on the sharing the salient features of rape. It is to deter would-be criminals in committing such crime if they know the punishment for this crime. No individual wants to be in jail for the rest of their lives because this is a no-bail case. Tricycle drivers, construction workers, riders, male employees of private sectors, and also local government unit employees mostly are the attendees of this kind of lecture or seminar. We personally go to their place of work to cascade it. Like to what you are watching now, we are cascading, and this is also a way to know the problems in the barangay, most especially to their clients who are not cooperative or shoals. Sorry for the word that there are some. It's a way to maintain a good rapport with our barangay tanads and officials so that we can work together harmoniously. Barangay is a really big help to us law enforcement units because they are considered the first responders to such crimes in their barangay. They are the ones who can locate or take us to individuals who need to answer accusations, and also to assist victims, especially to transportation. So, ayun nga po, sa nakikita po ninyo na to, dinidiscuss ko po sa kanila ulit kung ano yung mga bago. Kasi nga, ngayon po, sa pagsasampa ng kaso, hindi lang probable cause ang kailangan ng court, kailangan natin ng certainty. Ibig sabihin, kailangan yun talaga yung tao na kinakasuhan natin ay yun talaga yung gumawa. Halimbawa, kung sinabi mo na siya ang nagnakaw sa'yo, dapat nakita mo na siya ang nagnakaw sa'yo. Kung hindi mo nakita na siya yung pumulot ng cellphone mo at nagbulsa, hindi mo pwedeng kasuhan yung tao, lalo wala ka namang ebidensya. Kung may CCTV na pakita na siya yung kumuha ng cellphone mo na yan, pwede yung gamitin as evidence. Kaya lang, ayan, speaking of CCTV naman po, ang CCTV po, pagka private po ang may-ari, kailangan po natin ng consent mula dun sa may-ari na pwede natin gamitin yung kanilang CCTV. Kasi kung hindi po papayag ang may-ari ng CCTV na yon na gamitin natin yung kanilang CCTV footage as evidence, hindi po tatanggapin ni court. So, kailangan po meron po tayong maibigay na request dun sa tao na may-ari ng CCTV, tapos pipirma po siya doon, nasasabihin niya doon, pinakasimple na lang po na ito po, ako po ang may-ari ng CCTV kung saan nakuha po yung footage na yon na gagamitin ni ganito sa kasong pagnanakaw laban kay ganito noong date kung kailan nangyari, oras kung kailan nangyari yung krimen na sinasabi, at dapat ilagay din po kung kailan po nakuha yung CCTV at kung sino ang nag-assist doon sa tao na kukuha ng CCTV footage mula dun sa yung mag-i-extract ba, ganun po. Tapos pipirma po yung may-ari po doon. Hindi po natin pwedeng basta-basta gamitin na lang. Hindi katulad noon na, sige, basta may CCTV, bigay mo na. Hindi po. Parang meron pong responsibilidad yung may-ari ng CCTV na patunayan na sa kanya yung copy at
pinahihintulutan niyang gamitin yun as evidence. At usually po, doon po tayo nagkakaproblema. Bakit? Kasi ang may-ari po ng CCTV minsan, syempre may mga trabaho po yan. Kailangan nilang kumayod, ayaw nilang maistorbo kasi nga isasampi na po sila, papatawag sa court. So ang gagawin po nila, hindi na lang po sila magbibigay. Dito naman po sa area ng Bulacan, usually dito sa Bukawi, lahat po ng business establishment na meron pong CCTV ay kailangang magbigay ng kopya sa kapulisan para maging tulong para malocate po ang suspect or masolve po ang isang krimen. Yun po ay nakabatas na po yun, may pirma po yun, na dapat po sila ay magbigay ng kopya. Kasi nga naman, talagang sabihin na natin, malaki pong tulong ang CCTV. Yung hindi nakikita ng iba ng tao is doon mo talaga makikita. Kasi yun nga, nakatutok nga sa area kung saan pwedeng ang krimen ay mangyari. So, malaking tulong po ang CCTV. So, yun po ha, sa CCTV po, kailangan po talaga may consent po ang may-ari ng CCTV bago po natin magamit as evidence at hindi po natin pwedeng pilitin ang may-ari ng CCTV kung hindi naman siya business establishment at private po siya na paggamit ang CCTV niya. So, dapat maging mabait po tayo sa ating mga kapitbahay, lalo na may mga CCTV para kung kailangan natin yung tulong nila is tutulungan tayo. Kasi yun nga, minsan talaga pahirapan po. So, yun ha, yun po yung natin, napunta na tayo sa CCTV. Tapos dito din, dinidiscuss ko po dito yung kung paano ba sila magresponde, lalo na sa mga away mag-asawa. Kasi nga po, WCPD section po tayo, Wawsi cases po ang hawak po natin. Mahirap po talaga. Noon nga, di ba? Huwag mong pakialaman kasi away mag-asawa to. Pero hindi. It's a crime na yung saktan mo yung asawa mo sa maraming tao, tapos ikaw nanonood ka lang. Pwede po kayong makialam doon. Kaya lang, ang nangyayari kasi, kung sino pa yung tutulong, minsan sa huli, sila pa ang napapasama. Kasi minsan pa, sila pa ang kakasuhan ng mag-asawang nag-aaway na yun, umawat ka lang, di ba? Yun po ang napakahirap talaga sa panahon ngayon. Kaya nga sabi, talagang mag-ingat. Mag-ingat sa pagtulong, di ba? Given na yun na matulungin tayong mga tao Kaya lang minsan po kasi, pagka tumutulong tayo, parang sa huli, tayo pa ang nababaliktad. So, piliin din natin or tingnan din natin yung sitwasyon. Medyo magbigay din tayo ng caution para sa sarili natin na, baka mamaya sa huli. Tulad nun, yung babae, nagmamakaawa na binugbog daw siya, tapos agad-agad, pinuntahan nyo, tapos ayaw lumabas nung, yung lalaki na sinasabing nambugbog ng asawa, talagang binasag nyo yung bintana o kaya tinadyakan nyo yung pinto para makuha yung tao na yun. Nakita naman ninyo yung nagsusumbong is wala namang kagalos-galos, umiiyak lang po siya na di ba? Dapat tingnan din po natin yung sitwasyon. Dapat kasi sa pagkakataon po na iyon, dapat po si babae po talaga, siya ang gagawa ng paraan para mapalabas si lalaki. Kaya lang minsan may mga natatakot talaga. So, depende po sa sitwasyon yan kung paano po natin gagawin. Hindi po lahat ng bagay na gusto po ninyo, magagawa po ng kapulisan natin o di kaya ng mga tanod natin. Kasi yun nga, halimbawa nun, bahay ninyo yun. Baka mamaya kasuhan pa ninyo yung trespassing yung tanod na papasok doon sa bahay. Kasi yun nga, wala kayong pahintulot, pinasok yun. Kasi sa sumbong ninyo. Pero sa huli, si tanod pa ang masama dahil pumasok sa bahay ninyo, nasipra pa yung doorknob ninyo. Ganon. So, dapat po, magkaisa po talaga na dapat talagang kung desidido kang kasuhan, desidido kang pahuli, yun, tutulong ka din. Baka mamaya, basta turo ng turo, tapos hindi mo naman, kabisado mo po yung loob ng bahay ninyo So, dapat ikaw po ang mag-guide po sa kanila. So, yun po yun ha. So, please lang po. So, sa mga, alam ko may iba na nanonood dito na mga nagsaservisyo din po sa barangay, yun pa ang tingnan natin. Alam ko naman na lahat naman po ng umiikot sa bawat barangay. Ito kasi is parang din namin po sa Bukawi po na lahat po ng barangay, iniikutan namin, nagkakaroon po kami ng lecture, seminar, o di kaya diversion, lalo pag may mga nangyayaring kaso po sa kanilang barangay. Lahat po yan nire-require namin para at least ma-refresh po sila. Kasi tayo nga, pagka matagal mo nang hindi ginagamit yung utak mo, hindi naman sa ganun, pero ganito, pagka hindi, halimbawa, sa amin, nag-schooling kami,
ilang buwan din kaming hindi humawak ng kaso. Parang pagkahawak namin ng kaso, maninibago. Lalo na pagka may maraming nabago, tulad ng mga ipapasa na dokumento, may dinagdag o di kaya may binawas, di ba? Kaya kailangan naming magtanong ulit, mag-refresh ulit kung ano ba yung mga nabago, kung ano ba yung nadagdag, o di kaya kung may mga nabawas. So, ganun din lang po yun. Parang sabi nga, is learning is a process na kailangan po natin hasain. Yung hindi natin iniimbak lang, dapat natin pinapractice din para alam po natin. Kasi minsan may nasusubo kasi hindi tayo nagtatanong eh. Libre lang ang magtanong, tutuusin libre lang po magtanong. Kaya lang minsan ayaw nating magtanong kasi ayaw nating nare-reject, ayaw nating napagtatawanan, or ayaw nating nasasabihang bobo, o di kayo magmumukhang parang walang alam, di ba? Pero hindi po, kailangan po, tanong pa din po tayo. Mahirap po yung magkamali tayo, tapos sa bandang huli magsisisi ka, di ba? Sabi ko nga, libre po ang magtanong. So, yun po yun. So, dito sa part po na ito, open forum po kasi ang ginawa ko. Kasi, mula po nung maging WCPD na chief ako dito, mula nung maupo ako 2023 po yata, iniikot ko na yung mga barangay. So, lahat na pag-lecture na ako. So, ngayon, ang ginagawa ko na lang po is open forum siya. Kung may mga problema, kung may mga bago. Tulad ngayon, may mga bago po yung online sexual abuse, di ba? Through online na po yun. Paano bang gagawin natin? Sino ba ang dapat involved doon? Ganun po. Lahat po yung mga bago, nilalabas po natin sa kanila. At lahat din po ng mga na-encounter nilang mga bago is din nila, tinatanong nila sa amin. Kasi nga, yung batas po natin, syempre nagbabago yan para mag-cope up po siya sa pagbabago din ng panahon. Tulad nun, yung mga krimen po ngayon, hindi na po personal, hindi na po face-to-face ginagawa. Minsan, through online na. Karamihan nga po through online. Yung mga nang i-scam, di ba? Yung mga nang ba-blackmail. Puro lahat yan through online na hindi natin kilala kung sino yung mga nasa likod. Kasi kahit sabihin natin ngayon, yung mga registered SIM, hindi naman po natutupad yun kasi kahit hindi rehistrado yung SIM mo, pwede mong gamitin pa ng ilang araw. 'Di ba? So dapat ang mangyayari niyan, i-upgrade din nila. Dapat yung mga SIM card po natin, dapat bago natin magamit is naka-register na para madali na po siyang mahanap. Kasi yung mga gumagamit po ng mga nung mga anong tawag nito, yung mga peke na account, ano bang tawag doon? Nakalimutan ko na tuloy. Basta yung mga fake account na yon, tama, fake account, na English lang. So, yung mga gumagamit ng fake account po na yon is hindi po natitrace po ng aming Rako yun. Ayan, hindi po nila matitrace yun pag fake account po yun. Or dummy account yun. Hindi po talaga natitrace po yun. Mahirap po siyang itrace. So, kailangan po talaga, talaga yung account. Paano kung na-hack lang yun, di ba? Kawawa naman kung kanino yung account na yun tas ginamit sa kalokohan. Yun po ang napakahirap. Tapos halimbawa, nasa Luzon ka, tapos yung suspect mo is nasa Visayas. Magkano lang ang nakuha sa'yo? 1,000, 2,000, di ba? Kaya lang, pagka naiipon po kasi yun, halimbawa yung 1,000 mo na lang, sabihin natin, naka-20 siya, di ba? Naka 20,000 na siya in a day. So yun nga yung lagi kong sinasabi din sa mga kabataan na kahit hindi lang po kabataan, tayong mga may edad na din po, minsan naluloko din po talaga tayo. Kahit sabihin pa natin na matanda tayo, hindi naguguyo tayo. Kasi ako mismo naranasan ko din po. Magkaroon ka lang sana ng extra na magkakakitaan. Yun pala na unti-unting nakukuha. Kasi sa una papakagatin ka. O, 'di ba? Halimbawa, mag-a-assist ka. Pero ikaw maglalabas ng pera, bakit ganun, 'di ba? Mag-isip ka na, bakit mag-aano ako? Pero sa una, mga 50, 100, 300 'yun, nakukuha mo 'yun. Pero pagka dumating na ng 500 at saka 1,000 na, mga libo-libo na 'yung pinag-uusapan, lagay pa din sila ng lagay ng mga items na kailangan mong i-accomplish para makuha mo yung pera mo or yung parang bonus mo na magkano lang porsyento ang dinadagdag dun sa pera mo. Halimbawa yung 3,000, 100 lang naman, 'di ba? Tapos pagka hindi mo na wala kang extra na pera, hindi mo na nakuha yun. Hindi ka magta-top up. Top up yun yung mga top na ganun Oh, di nakuha na kasi wala ka namang pandagdag Yun ang pinakamahirap. Kaya ingat po tayo sa paggamit ng ating mga cellphone, ingat sa pag-a-upload, ingat sa mga sinasagot natin na hindi naman natin kilala. Guguyuhin ka po kasi ng mga yan. Sa una, kwento-kwentuhan as a friend. And then I'm offering a business for you. And then ikaw naman, okay. Kasi gusto mong kumita. Gusto natin kumita lahat ng extra. 'Di ba? Sa madali ang paraan lang, na through online lang. And then naguyo ka.
And then at the end, asan na? Wala na yung pera mo, lumipad na lang. Sayang, 'di ba? So yun, parang lumipad sayang ang lubo ko. Pinambili ko sana ng pagkain yon. De sana may pagkain pa ako, pero yung lobo lumipad, pumutok pa. 'Di ba? Di mo na mababawi. Parang ganun ang nangyari po sa pera ninyo. So mag-ingat sa pinag-i-investan. Mag-ingat sa binibigyan ng mga ganun o kaya yung mga nagtatatanong-tanong sa inyo. Yun po yung pinaka-bago ngayon na halos karamihan na i-scam o kaya naba-blackmail. Yun po ang pakaingatan po natin sa lahat. So, yun, marami pa akong na-share dito, kaya lang syempre may mga problema sa bawat barangay na to na napupuntahan ko, kaya hindi ko po pwede na buong video is ipakita po sa inyo. Hindi ko po pwedeng gawin yun kasi may mga nababanggit minsan ng mga pangalan, may mga na-share na talagang makatotohanan, baka mamaya mapanood to, 'di ba? So, hindi na po. So, ganyan na lang po, and then the rest, music na lang. Kasi, ang magdadakdak ako kasi halos ito 2 hours ko yatang ginawa eh. Ay hindi, 1 oras pala to. 1 oras to, and then finorward ko na lang yung video na to. Pero yun po yung mga dinidiscuss. And then pwede po ninyo akong i-message kung may mga gusto kayong malaman. Most especially po sa VAUSI cases natin, violence against women and their children. Sa rape, acts of lasciviousness, yung bago natin na RA 11313, Anti-Bastos Law, para at least kung gusto ninyong may malaman, pwede naman po kayong mag-email sa akin para masagot ko po kayo. And then, kung gusto naman po ninyo ng account, may mga account din naman po akong naka-attach dito sa comment box, and then yun na lang po ang tingnan ninyo. So, yun lang po. The rest of this is a music. Sana po magustuhan po ninyo to. Yun lang po. Salamat.